taas ng temperature ng sanggol na si Pearl, kaya inutusan ni Aling Juanita ang anak. Edward anak, punuin mo ng tubig dagat ang malaking batya. Bakit po inay? Nag-aapoy sa init ang katawan ni Pearl. Sige po inay. Hindi nagtagal ay puno na rin ang batya. Iniligay ni Aling Juanita si Pearl nang bigla itong dumilat. Napansin ni Aling Juanita ang unti-unting pagbabago ng katawan nito. Bumalik si Pearl sa pagiging sirena. Nung hawakan ni Aling Juanita ay nawala na ang init ng katawan nito. Doon nalaman ni Aling Juanita na kapag nabasa ng tubig dagat ang sanggol ay bumabalik ito sa dating anyo. Si Pearl, nakadidilat lang, ay inikot nito ang kanyang mga mata. Nakatitig ito kay Aling Juanita. Hinampas ng marahan ang kanyang napakagandang buntot. Aba anak, ang liksi mo. Napahanga si Aling Juanita. Napakaganda ng buntot mo at ang mga palikpik mo ay kumikinang na parang ginto. Siyempre ako yata ang prinsesa ng karagatan. Dali ibalik mo na ako sa dagat. Kahit anong sigaw ni Pearl, hindi siya naririnig ni Aling Juanita. Huwag kang masyadong malikot. Baka tumaob ang batya. Babalikan kita. Kinausap ni Aling Juanita si Pearl na parang naiintindihan siya nito. Lumabas si Aling Juanita sa kwarto. Edward anak, tawag nito sa anak. Bakit inay? Sagot nito. Anak, iwanan ko muna kayo. Sarado muna natin ang tindahan. Silip-silipin mo si Kaloy at Pearl. Sige po inay, ingat. Siya nga pala Edward. Bumalik ang dating anyo ni Pearl. Napatakbo si Edward at iniwan ang kanyang ina na nagsasalita pa. Sa palengke ay nahirapan si Aling Juanita na makahanap ng malaking batya. Kaya naman, in-order niya na lamang ito at babalikan na lang sa sunod na araw. Napakabilis naman ng oras, bulong ni Aling Juanita sa sarili. Kailangan niya na agad umuwi, naisip niya ang tatlong bata. Pagkatapos mamili ay nagpahatid kaagad siya sa pedicab. Pagdating niya, nadatnan niya ang kanyang kaibigan na si Rowena sa labas ng kanyang bahay. Kaya pala walang sumasagot, wala ka pala dito. Asan ang anak mo? Tanong nito. Nasa loob lang, baka natutulog. Siguro. Ano pala ang bibilhin mo? Tanong nito kay Rowena. Sabon panlaba lang, sagot nito. Pagkapasok ni Aling Juanita ay inabot niya kaagad sa kaibigan ang sabon. Habang naglalakad, napaisip si Rowena dahil ito ang unang pagkakataong hindi siya niyaya ni Aling Juanita pumasok sa loob. Samantalang si Edward ay pagod na ito sa kapupulot ng perlas na tumutulo sa mata ni Pearl. Hindi niya alam kung paano ito patahanin sa pag-iyak. Bawat patak ng luha ay nagiging perlas ito. Nakaramdam siya ng tuwa nang marinig niya ang pagdating ng ina. Inay, tawag nito. Mabuti dumating na po kayo. Anong nangyari anak? Ayaw tumigil sa pag-iyak ni Pearl. Si Aling Juanita natulala nang makitang naging perlas ang luha ng bata. Agad niya itong kinuha sa anak at pinatahan, hinili at kinantahan ng lalabay hanggang sa makatulog ito. Inay, tingnan niyo po yung flower bees, halos puno na ng bato. Natakot po ako kanina dahil naging bilog ang luha ni Pearl. Huwag ka matakot anak, alam mo ba kung ano ang luha ni Pearl? Ano po inay? Mga perlas yan anak, perlas na pwedeng ibinta. Hala inay, yayaman na tayo. Binatukan ng bahagya ni Aling Juanita ang anak. Huwag mo isipin ang pagyaman, isipin natin kung saan ang ligtas na lugar para sa mga kapatid mo. Napakamot sa ulo si Edward. Paano niya sasagutin ang ina? Bata din lang siya. Mag-impake ka ng kaunting gamit na pang 3 araw lang. Maaga tayong aalis bukas. Luluwas tayo sa Manila. Ang pedicab driver ay panay tingin. Siguro iniisip niya kung paano nagkaroon ng bibi si Aling Juanita. Hinangan napigil ang sarili at nagtanong ito kay Aling Juanita, kaninong anak yan? Kambal ba yan? Mabuti at pinaghandaan ni Aling Juanita ang mga ganitong pangyayari.
Sa pamangkin ni Ernesto ito, iniwan sa akin, hindi na binalikan, kaya ihahatid ko na lang. Ah, ganun ho pala. Sige ho, ingat ho kayo sa biyahe. At hindi nagtagal, nakaupo na nga si Aling Juanita at Edward. Maya-maya pa ay paalis na rin ang bus. Pero kahit anong gawin ng driver, ayaw itong umandar. Kaya bumaba ang lahat. Nakatatlong lipat na sila, pero hindi pa rin talaga umaandar ang bus. Lingid sa kaalaman ni Aling Juanita ay kagagawan iyon ng Rayna. Bawat galaw nila ay bantay ng Rayna, hindi pwedeng umalis sila sa San Luis. Bulong ng Rayna sa kanyang sarili. Takot na takot itong kapag umalis sila, hindi na ito abot ng kanyang kapangyarihan para masubaybayan niya ang kanyang mga anak. Naramdaman ni Aling Juanita na kaya hindi umaandar ang bus nang dahil sa kanila. Para bang may puwersa na pumipigil, kaya umuwi na lang sila. Pagod na pagod si Aling Juanita at iniisip niya rin ang kanyang anak na si Eduardo. Ilang araw na itong di lumalabas ng bahay. Anak Edward, wala naman tayong gagawin sa araw na ito. Lumabas ka, maglaro ka sa labas. Sige inay, salamat. Kinabukasan ay umalis ulit si Aling Juanita. Nagdala ito ng 2 pirasong perlas. Dinala niya ito sa sanglaan para itanong kung ano ang halaga. Nung makita ito ng lalaki ay hinangaan nito ang klase ng perlas. Nag-alok agad ito ng mataas na presyo. Naibinta ni Aling Juanita ng 10,000 piso ang 2 perlas. Ngunit lingid sa kaalaman ni Aling Juanita ay ang perlas ay aabot sa 100,000 piso ang halaga. Bago umuwi si Aling Juanita, dinaanan niya ang order niyang batya. Pagka-uwi niya ay tahimik ang kabahayan. Laking gulat niya nang makita niya na nagtapisaw ang 2 bata sa batya. Basang-basa ang buong sahig ng kwarto. Si Edward ay mahimbing ang tulog. Hinayaan niya na lang ito. Marahil ay pagod na pagod ang katawan nito sa pag-aalaga sa mga bata. Ang hindi alam ni Aling Juanita ay pinatulog si Edward ni Ferl. Talagang makapangyarihan ang mga bata. Maya-maya pa'y nilapitan niya ang mga ito at hinalikan. Nag-uusap sa pamagitan ng isip ang mga sanggol. Mabait sila kasi niligtas nila tayo. Oo, pero sana mas malaki ang dagat dito. Ang liit lang nito, hindi tayo makagalaw. Ano ka ba, Pearl? Wala tayo sa dagat, batya ang tawag nila nito. Maya-maya pa, dinalhan na ni Aling Juanita ng bibiron na may gatas ang mga bata. Buwan na ang lumipas. Hindi na nagbukas si Aling Juanita ng tindahan. Umiiwas ito sa mga kaibigan na nangapit bahay. Habang sa karagatan ay naghahanda na ang Rayna at ang kanyang kanang kamay para sunduin ang 2 bata. Gamit ang kanilang kaisipan ay nakakapag-usap sila. Ang gagawin lang ni Ferl ay uutusan niya si Aling Juanita at Edward na dalhin sila sa dagat. At yun na nga ang nangyari. Dinala ni Aling Juanita at Edward ang kambal sa lugar kung saan sila napulot. Pero bago pa sila makarating sa dagat ay nakita nila ang palusob na mga syukoy. Hinto! Sumunod si Aling Juanita at Edward sa sinabi ni Ferl. Mahal na Rayna, nasa panganib kami. Sigaw ng isip ni Kaloy. Mabilis na nakarating ang Rayna at tauhan nito. Naging matindi ang labanan. Inutosan ni Ferl ang sunod-sunuran na si Aling Juanita at Edward na magtago sila sa may batuhan. Habang si Mang Ernesto ay aksidente nitong nakita ang bulang kristal at nasaksihan ang pangyayari sa ibabaw. Dali-dali nitong tinansya ang direksyon ng lugar at mabilis nitong narating ang kinaroroonan ng Rayna at tumulong ito sa pakipaglaban. Gulat na gulat ang Rayna nang makita niya si Mang Ernesto. Nagiging mas matindi ang kanilang labanan.
Sa lakas ng pag-atake ng Syukoy kay Mang Ernesto, tumalsik ito sa buhanginan. Napasigaw ang Reyna na halos nakakabingi ito. Sa tindi ng sigaw ng Reyna ay halos nayanig ang Baryo San Luis. Sadyang nakakatakot at nakakapangilabot ang sigaw nito. Narinig iyon ng mga tao. Mabilis silang nagtakbuhan sa loob ng kanilang tahanan at naglak ng pinto. Hindi man nila maipaliwanag kung ano iyong narinig nila, pero ang sigaw na yun ay sadyang nakakapangilabot. Ang mga Syukoy ay mga nahimatay. At ang Reyna ay nanginig ang buong katawan nito. Nawalan ito ng malay. Marahil ay iyon na ang pinakamalakas niyang kapangyarihan na pwede niyang gamitin sa lupa. Samantalang si Mang Ernesto ay unti-unti itong bumalik sa katawang tao at naalala niya ang lahat na nangyari, pati na rin ang pagtira niya sa ilalim ng dagat. At ang dahilan kung bakit napunta siyang muli sa lupa. Samantalang si Aling Juanita at Edward ay natauhan ito, dali-dali silang lumabas sa pinagtaguan. Sobrang nagtaka sila kung paano sila napunta sa tabing dagat. Tiningnan ni Aling Juanita ang kambal, tulog ang mga ito. Pagkalabas ay nakita nila si Mang Ernesto. Edward, ang itay mo bumalik. Saan si itay, inay? Ayun o, tinuro nito ang hubad na si Mang Ernesto. Dali, ibigay mo sa kanya ang lampin. Inabot nito ang hawak na lampin. Dali-daling tumayo si Mang Ernesto at nagtungo agad ito sa kinaroroonan ng Reyna. Nagulat si Edward at Aling Juanita nang unti-unti itong nagkaroon ng buntot ng isda at nagkaroon ng mga kaliskis ang buong katawan. Naintindihan agad ni Aling Juanita kaya pumunta ang mag-ina sa kinaroroonan nito. Nakatitig si Mang Ernesto kay Edward. Ikaw si Edward? Oo, Ernesto, siya ang anak natin, si Edward. Opo, itay. Ako po si Edward. Itay, niyakap nito ang kanyang ama. At niyakap rin siya ni Mang Ernesto. Nagyakapan ang mag-ama at tumulo na nga ang mga luha sa kanilang mga mata. Juanita, Edward anak, hindi na ako pwedeng bumalik dito sa lupa. Para na rin sa ikakaligtas ng lahat at ikakatahimik. Pero pwede tayong magkita kung kailan mo naisin. Inabot nito ang chisel sa anak niya. Ipito mo lang ito at darating kami ng mga kapatid mo. Si Aling Juanita na nakangiti at nakahinga ng maluwag. Dahil sa sinabi ni Mang Ernesto. Kasi nga, sa tagal nang wala ito sa piling niya, ay nag-asawa na rin siya. At best friend pa ito ni Mang Ernesto na si Noel. Nagkataon lang na nasa Manila ito. Pagkalapag ni Edward at Aling Juanita sa kambal, agad nagising ang mga ito. Maliksi itong nagpaikot-ikot sa kanilang ama. Paano? Magpaalam na kami. Paalam itay, sabi ni Edward. Habang tumutulo ang luha nito. Huwag kang iiyak anak, malapit lang ako sa inyo. Magpakabait ka at alagaan mo ang iyong inay. Opo itay. Katapos magpaalam sa mag-ina, ay inutusan niya kaagad ang mga tauhan na itali ang mga Syukoy at dalhin sa ilalim ng dagat. Inuwi na nga ng mag-ama ang Reyna. Mahabang panahon ang lumipas, hindi pa rin nagising ang Reyna. Naawa si Mang Ernesto dito dahil sa kanya ang dami nitong pinagdaanan. Hinipo nito ang Reyna at hinalikan. Bigla itong nagising. Hindi ito makapaniwala na pinili ni Mang Ernesto ang manatili sa piling niya. Sobra ang saya nito dahil kung hindi siya pinili ni Mang Ernesto ay mananatili siyang tulog habang buhay. Ngayong alam niya na mahal siya ni Mang Ernesto, ay mamumuhay na sila ng masaya.
At dito na po magtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye! Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Like niyo na rin po.